Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Naghain o naihain na ng 75 individual mula sa iba't ibang sektor ang ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ipinunto ng mga nagreklamo ang maling paggamit umano ng bise sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education na maituturing anila na betrayal of public trust. Binanggit din sa reklamo ang pagtanggi ng bise na humarap sa investigasyon ng Kamara. May hamon din sila sa Kongreso at nakatutok si Tina Pangambil Perez. Hindi kagaya ng naunang isinampang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na may 4 na grounds for impeachment, iisa lang ang tinukoy sa ikalawang reklamong inihain sa Kamara, ang betrayal of public trust o pagtataksil sa tiwala ng taong bayan. Ito ay dahil sa paglustay umano ng bise sa confidential funds ng kanyang tanggapan. Sa araw na ito, inaakusahan namin si Vice President Sara Duterte ng pagtataksil sa tiwalang ito sa pamamagitan ng paglustay ng 612.5 million na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ginamit niya ito sa mga maling bagay, sa maling paraan. Hindi lang yan. Nanguna rin si Vice President Duterte sa pag-cover up ng kanyang paglustay sa pamamagitan ng mga pekeng resibo, mga gawa-gawang acknowledgement receipts, mga maling dokumento na isinabmit niya sa Commission on Audit. Pwede naman kami magdagdag ng marami pa. Pero the betrayal of public trust, yun encompasses everything kasi merong tiwala ang publiko sa'yo, tinaksilan mo yun. And that is for us one of the highest, if not the highest, treachery ng isang public official. Formal nang inihahain ngayon dito sa Kamara ang pangalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. 75 individual mula sa iba't ibang sektor ang tumatayong complainant. Inendorso ng ACT Teachers Party List, Kabataan Party List at Gabriela Women's Party ang reklamo. Binanggit din sa reklamo ang pagtanggi ni Vice President Duterte na humarap sa investigasyon ng Kamara tungkol sa paggamit ng confidential funds. Dapat managot si Vice President sa paglustay ng pondo ng Office of the Vice President at ng DepEd. Hindi dapat na binababoy ang proseso ng mekanismo ng accountability. Hindi dapat tinatakasan ito. Ito ay dapat hinaharap. Itatransmit na raw ng Secretary General ng Kamara ang 2 impeachment complaints sa tanggapan ng Speaker. We assure the public that this process will be conducted with integrity, guided by the principles of due process and adherence to the Constitution. We call on all parties involved to respect the legal proceedings and allow the constitutionally prescribed process to take its course. Idiniin ng Malacanang na wala itong kinalaman sa mga impeachment complaint laban sa bise, lalo't nagsalita na si Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya pabor dito. Pero hamon ng complainant at endorser ng pangalawang reklamo, This impeachment complaint is a challenge to Congress to show its independence, to show that it can stand on the side of the people kahit ang presidente iba pa ang sinasabi at pinapanawagan. Separation of powers tayo, dapat tumindig ang Kongreso sang-ayon sa tama na posisyon dito sa usapin na ito. hinihinga namin ng pahayag si VP Sara kaugnay ng mga isinampang impeachment complaints laban sa kanya, pero wala pa siyang tugon. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Wala mang direktang pahayag sa mga impeachment complaint laban sa kanya
Malaman ang naging Christmas message ni Vice President Sara Duterte sa mga taga-Ifugao. Taliwas sa diwa ng Kapaskuhan, hindi raw siya magpapatawad. Nakatutok si Marisol Abduraman. Sa gitna ng mga impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte at sa mainit na alitan sa pagitan ng Bise at Administrasyong Marcos dahil sa sinasabi niyang panggigipit daw sa kanya, nag-ikot si VP Sara sa iba't ibang lugar sa bansa bilang bahagi ng anibersaryo ng OVP. Sa Ifugao, nagbigay ng mensahe ang Bise tungkol sa diwa ng Pasko. Ang Pasko po ay panahon ng pagpapatawad, pagmamahalan at pagbibigay. Lagi ko pong sinasabi na depende po yan sa tao. Pero dahil ako ay Vice President, kailangan ko sabihin sa inyo na yan po ang mensahe at diwa ng Pasko. Pero po ako, hindi po talaga ako magpapatawad. Walang direktang tinukoy ang Bise pero sabi niya, nasa sa inyo na yan. Kung magpapatawad kayo, dahil iba-iba naman ang tao eh. Diba? Meron sa atin mabilis magpatawad, meron sa atin matagal, at meron sa atin dinadala na talaga sa hukay at galit. Muli rin nagpaalala si Duterte na maging mapanuring botante sa darating na 2025 midterm elections. Yung paniningil natin bilang botante sa pangako ng mga politiko. Huwag po tayong maniwala kaagad. Dapat po tingnan natin yung nangangampanya, yung kandidato. Noon bang nakaraang eleksyon, meron siyang mga pangako na ibigay ba niya? Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Ipinag-utos ng Korte sa Pasay ang agarang pagpapalaya kay Neri Naig Miranda. Kasunod yan ng pagbasura nito sa arrest warrant laban sa aktres para sa kasong syndicated estafa dahil hindi umano siya nabigyan ng due process. Nakatutok si June Veneracion. Ngayon sana ang huling araw sa ospital ng aktres at negosyante na si Neri Naig Miranda bago siya ibalik sa Pasay City Jail kung saan siya ikinulong dahil sa kasong syndicated estafa. Pero sa halip na balik-kulungan, iniutos ng korte na siya ay pakawalan. Ngayon pong December 4, 2024, Wednesday, nakatanggap ang BJMP Pasay City Jail ng release order ni Neri Naig Miranda sa kanyang kasong syndicated estafa sa RTC Branch 112 Pasay City. At dito inutusan kami to immediately release Ms. Miranda. Bilang bahagi ng standard operating procedure, nagsagawa muna ng verification ng Bureau of Jail Management and Penology kung meron pang ibang kaso at warrant of arrest bago palayain si Neri Naig Miranda na ilang araw nang nakakonfine dito sa ospital. Ang pagpapalaya kay Neri ay sa bisa ng utos si Acting Presiding Judge Ronald Augustan sa harap ng pagbasura ng warrant of arrest na inisyo noong September 17, 2024 laban sa kanya. Dahil dito, wala nang bisa ang warrant of arrest laban sa kanya kaya kailangan na siyang pakawalan. Kinatigan ng korte ang prosekusyon na hindi na ipagbigay alam kay Neri ang tungkol sa preliminary investigation ng Office of the City Prosecutor ng Pasay laban sa kanya. Bagamat nakapag-issue ng subpoena, naipadala raw ito sa maling address. Sa Batangas ito isinilbi at hindi sa tunay na address ni Neri sa Alfonso, Cavite. Dahil hindi na-notify ang aktres, malinaw na paglabag daw ito sa kanyang constitutional right to due process na nagpawalang bisa sa preliminary investigation ng Pasay City Prosecutor's Office. Inutusan din ng korte ang Office of the City Prosecutor ng Pasay na magsagawa ng bagong preliminary investigation kay Neri. Pero hindi pinagbigyan ng korte ang hiling ni Neri na iurong na ang kaso. Sa pahayag na inilabas ng abogado ni Neri, nagpapasalamat ito sa desisyon ng korte kung saan binigyang pahalaga ang kanyang constitutional right to due process. Ang muling pag-imbestiga sa kaso ay magbibigay daw ng pagkakataon kay Neri na sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. Umaasa sila na ang reinvestigation ay mag-aabsuelto kay Neri sa mga bintang laban sa kanya, kaugnay ng kaso na may kinalaman sa Dermacare. Ayon naman sa abogado ng mga complainant, the facts remain na ganun pa rin naman yung kaso.
Kaya po hindi ninalify ng judge yung information na kanyang binigay base po doon sa resolution ng fiscal. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Samantala, kapapasok lang po na balita, kinumpirma ng Bureau of Jail Management and Penology na pinalaya na si Nery Naig Miranda matapos isilbi ang release order sa ospital dakong alas 6 ngayong gabi. Kasunod yan ng utos ng korte na ibasura ang warrant of arrest laban sa kanya. Arestado ang isang tatay dahil sa umano'y panggagahasa sa anak niyang batang lalaki na 5 taong gulang pa lamang. Nakatutok si John Consulta. Paspasang tinungo ng NBI Organized and Transnational Crime Division ang isang bahay sa Quezon City. Doon, tinakip ng mga ahente ang 36 anyos na tatay na nanggahasa umano sa sarili niyang anak na lalaki na 5 taong gulang lang. Nagbakasyon itong ating complainant. So iniwan niya sa tatay lang yung bata. Pagbalik niya, nung Lunes, pagbalik niya, parang nagduda siya kasi parang may kakaiba na examine na ng ating medical legal. Doon nga nakita na may injury yung bata doon sa private part niya. Pero giit ng suspect, hindi niya inabuso ang anak. Ginagamit niya yung bata against sa akin. Kung gusto niya lang talaga makalaya sa akin para magawa niya yung gusto niyang gawin. Lalabas din totoo. Manggagaling yan sa anak ko, inosente po ako. Ang inaalala ko dito yung trauma, tsaka yung negative effects sa mental health ng bata. Pero ayon sa ina ng biktima, 2022 pa nangyari ang umano'y unang pang-aabuso na naging dahilan ng paghihiwalay nila ng suspect at pagkasampa niya ng kaso. Akala niya ay nagbago na raw ang mister, kaya binigyan niya ng pagkakataon nitong Oktubre, bagay na kanyang pinagsisisihan. Hindi ako gumagawa ng kwento para lang sa lalaki. Makulong po talaga siya, tapos makamit namin yung justice. Kaso natin to ng rape under the revised penal code at kakasuhan din natin ng violation ng 7610. At din ipapa-examine itong tatay, lalo na kung gumagamit ba itong droga. Iniutos na ni NBI Director Jamie Santiago ang pagkasagawa ng psychological intervention at counseling ng mga eksperto dito sa NBI para sa batang biktima. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Wala raw na monitor na destabilization o coup d'etat ang Armed Forces of the Philippines sa gitna ng tensyon ngayon sa politika sa bansa. Tiniyak din ng AFP ang kanilang katapatan sa konstitusyon at administrasyon. Nakatutok si Ma'am Gonzales. Ang tanong ng isang kongresista sa hepe ng AFP Intelligence Command, meron bang dapat ikabahalang destabilisasyon sa panahon ngayon? Meron ba kaming dapat ikatakot kapag merong, for example, impeachment cases sa palagay natin sa second highest ranking official? The members of the Armed Forces of the Philippines are professionals and mission-oriented, and we will abide by the duly constituted authorities, and we will follow the chain of command, sir. And as emphasized by the Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines will be neutral as well as be mission-focused. Sa ngayon, 2 impeachment cases na ang nakahain laban kay Vice President Sara Duterte. Pero sabi ni Lieutenant General Ferdinand Barandon, wala raw dapat ikabahala kung mga miyembro ng militar ang pag-uusapan. Is there anything boiling? Meron po bang usap-usapan amongst maybe not in your rank, maybe junior rank, and also maybe the retired members of the AFP? As far as the Armed Forces of the Philippines, sir, there's nothing to worry about. As to the retired military officers, sir, I think I'm not in the position to talk about what they are thinking or what they would want to do, sir.
Humarap si Barandon sa hearing ng Committee on National Defense ng Commission on Appointments kaugnay ng kanyang promotion sa ranggong Lieutenant General. Dagdag ni Barandon, wala raw silang namomonitor na anumang destabilisasyon o kudeta tugon sa pagtatanong ni Senador Bato de la Rosa na kilalang kaalyado ng pamilya Duterte. Matatandaan kamakailan lang na nawagan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa militar na protektahan ng konstitusyon sa gitna ng alitan sa pagitan ng kanyang anak na si VP Sara at ng Administrasyong Marcos. Wala silang iisipin na destabilisasyon. Yes, sir. Very good. At Thank least you, sir. Kami rin, hindi rin ako mapagbintangan na magdi-destabilize ng Pilipinas. Di ba? Yes, sir. Ayun, you know naman, this is politics. Kung wala ka na monitor, it goes without saying na hindi kami pwede i-accuse na meron ginagawang plano. Kahapon tiniyak din ng AFP ang kanilang loyalty sa konstitusyon at sa Administrasyong Marcos sa courtesy call kay House Speaker Martin Romualdez na dinaluhan ng 17 bagong promote na mga general at senior flag officers. Nangako roon si Romualdez ng buong suporta sa modernisasyon at pagbibigay ng sapat na tulong sa AFP. An announcement, no? That we will move for the increase of the soldiers daily subsistence allowance from 150 pesos to 350. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Manatiling tapat sa katotohanan, sa ligang batas at sa sambayanan. Yan po ang paalala ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga bagong promote na general ng Armed Forces of the Philippines sa gitna ng sigalot ngayon sa politika. Sa panunumpa kanina ng 37 bagong general at flag officers ng AFP, binigyang diin din ng Pangulo na dapat sundin ng Armed Forces ang international maritime laws at mapanatili ang kapayapaan sa loob ng ating exclusive economic zone. Bukod sa pagbabantay sa kalayaan, malaking hamon din daw sa AFP na anyay bedrock of Philippine sovereignty ang paghahatid ng humanitarian assistance sa napapadalas na kalamidad sa bansa. Mabigat man ang inyong sinumpang tungkulin, marami mang hamon ang kailangan harapin. Makakaasa kayo na ang buong bansa ay kasama ninyo, nagdadasal para sa inyong kaligtasan, sumusuporta sa inyong mga hakbang at umaasang maglilingkod kayo ng may katapatan sa ating bayan. Namataan ngayong gabi sa compound ng Malacanang ang ilang sasakyan ng mga kongresista at sitwasyon doon tinututukan live ni Ivan Mayrina. Ivan. Yes, Emil, dumating ang maraming kongresista dito sa Palasyo ng Malacanang ngayong gabi. Dakong alas 6 nga kanina nang may makita tayong mga bus, 4 na bus ito na may markang House of Representatives at papasok sila dito sa Palasyo ng Malacanang. Bukod pa riyan, ang ilang mga pribadong sasakyan na may plakang 8 na para sa mga sasakyan ng mga kongresista. Agad dating tinanong ang Presidential Communications Office o PCO kung anong meron para saan ang malaking pagtitipong ito. At lalo't nataon ito sa gitna ng mainit na usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero mabilis sa paglilinaw ng PCO, itong pagtitipong ito raw ay fellowship sa pagitan ng Office of the President at mga miyembro ng House of Representatives at ito raw ay matagal nang nakaschedule. Nauna nang sinabi ng Pangulo, hindi siya pabor sa impeachment dahil kakain lamang daw ito ng oras ng Kongreso at wala rin namang maidudulot na maganda sa buhay ng mga Pilipino. Emil, patuloy tayong kumakalap ng iba pang impormasyon at detalye tungkol sa nagaganap na fellowship dito sa Malacanang ngayong gabi. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Happy midweek, chikahan mga kapuso! Featured as newest cover stars ng Tatler Philippines magazine, ang ilan sa biggest sparkle artists. Extra special ang sparkling cover na yan na bahagi ng paghahanda para sa 75th anniversary ng GMA Network at 30th anniversary ng Sparkle GMA Artist Center. Ang pasilip sa behind the scenes ng cover shoot sa chika ni Nelson Canlas. 6 and 7. Okay. Golden, glittering, and sparkling.
Nagniningning ang Sparkle Artist sa cover ng Tatler Philippines Magazine sa pangunguna ni GMA Senior Vice President Attorney Annette Coson Valdez. Kasama niya in full glam sina Asia's multimedia star Alden Richards, Asia's limitless star Julian San Jose, Kapuso primetime action hero Ruro Madrid, Miss Universe Philippines 2023 Michelle D, Kapuso millennial it girl Gabby Garcia, Pulang Araw star Sanya Lopez at pambansang Ginoo David Picauco. Ang cover ay bahagi ng paghahanda para sa pagdiriwang ng 75th anniversary ng GMA Network at 30th anniversary ng Sparkle GMA Artist Center sa 2025. It's quite daunting for us because, you know, after 75 years of GMA, it's a very important milestone. We're preparing very well for it. Masaya raw sina Alden at Gabby na maging bahagi ng GMA. Nakakatuwa po na talagang we've seen how the network has grown in the past years, gaano karaming buhay ang nabago, gaano karaming tao ang natulungan in terms of showbiz and news. I basically grew up, spent most of my teenage years in Sparkle and GMA, so they saw me grow. They also added to my values, not just as an actor, but also as a human being. Ganyan din ang feels ni na Julian at Ruru na honored mapasama sa shoot. It's such a nice feeling kasi ang tagal ko na rin hindi nakakasama tong mga to, kaya of course we're all very very good friends, we're close friends, and happy ako kasi nakita ko sila ulit. Nakakatuwa kasi we get to, you know, magkita-kita kahit sa mga gantong mabibilis lang na panahon because syempre pag nagtatrabaho kami magkakaiba yung mga projects na ginagawa namin. Hanggang ngayon naman, hindi pa rin daw makapaniwala si David sa lahat ng opportunity na ibinibigay sa kanya. For me naman kasi, I just love the craft. I learned to love acting and I'm just doing my job, and all the recognition or like yung pinipeg nila sa akin are galing sa kanila yun. Sabi nga ni Sanya at Michelle, sana raw ay mas marami pang artists na matulungan ng GMA katulad nila. Yung blessing na natatanggap namin, it's because of them, of the Sparkle and GMA Network, of course. And I'm very proud to be a Kapuso na parte pa rin ako hanggang ngayon. GMA was so pivotal in the success of my career. I am a homegrown Kapuso. I'm also a homegrown Miss Universe Philippines, the first. So a lot of milestones were definitely hit dahil sa suporta ng GMA Network sa akin. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.